Kagabi natunghayan natin ang mga estudyanteng nagtanghal sa entablado kahit pa may problema sila sa pandinig. Hindi posible yan dahil espesyal ang paraan para ituro ang pagsabay nila sa mga tunog na di naririnig. Darito ikalawang bahagi ng ating saksi series o sakserye. Kumanta ng hindi narinig ang sariling tinig, nagsayaw at lip-sync kahit walang narinig na music. Yan ang bunga ng pagtiyaga ng mga estudyante at guro ng Philippine Institute for the Deaf o PID. Pero paano nga ba nila nabigyan ng boses ang mga batang hindi nakakilala ng konsepto ng tunog? Good job! Very good! Okay. Maraming teknik para dyan si Teacher Cel. Mula sa tamang breathing at tongue and mouth exercise. Yung sa mouth and tongue to loosen yung muscles ng bibig at saka mismo nung dila. Tapos yung breathing niya para mas maaluan sa kanyang masabi yung mga sounds. Sa harap naman ng salamin, tinuturo ang tamang pwesto ng labi at dila. Pati sense of touch o pandama, naging kasangkapan sa pagsalita. Like yung sound ng S, pwede siyang hawakan yung kamay ng bata, tapos itapat sa may bibig, tapos mararamdaman niya yung labas nung air, nung hangin mula sa bibig. At kapag na-ensayo na ang tunog ng bawat letra, saka bubuo ng mga salita. Wow! Wow! Good! Sa gitna nito, natutunan din ng mga estudyante ang lip reading o pagbasa sa sinasabi ng labi para maunawaan ng kausap. E paano naman ang pagsayaw? Sabi ni Teacher Cel, dito ulit papasok ang masigasig na pagpapraktis at paghasa sa pandama ng bata. Ang ating skin, ang ating balat, talagang nakakarinig siya. May pandinig. Ito yung unang, actually siya yung unang nakakasagap ng mga vibrations. Patikim lang yan sa mga estilo ng PID na ang resulta, malamilagro. Pero ang bagong namumutawing tanong, nagagamit nga ba ito ng mga estudyante hanggang sa paglabas sa mga silid-aralan? Ang sagot dyan, abangan sa uli yugto ng ating sakserye sa Biyernes.